Magandang araw. Ako po si Mark Lester Lirag at ito po ang aking daily devotions ngayong May 24. Quiet and Faithful Obedience. Jotam, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotions. At ang Bible verse po yung araw ay galing sa 2 Chronicles chapter 27. Ang sabi po ay, Jotam was 25 years old when he began to reign, and he reigned 16 years in Jerusalem. His mother's name was Jerusha, the daughter of Zadok, and he did what was right in the eyes of the Lord, according to all that his father Uzziah had done, except he did not enter the temple of the Lord, but the people still followed corrupt practices. He built the upper gate to the house of the Lord and did much building on the wall of Ophel. Moreover, he built the cities in the hill country. Sa verse na ito, makikita natin si Jotam, isang hari na hindi ganong sikat kumpara sa ibang kings, pero naging tapat siya sa Diyos at tahimik at consistent na paraan. At dito din makikita ang tatlong mahalagang teachings. Ang una ay, a quiet and faithful obedience is pleasing in God's eyes. Hindi lahat ng obedience ay dramatic o sikat. Si Jotam ay hindi kalala sa malalaking eksena o matitinding achievements, pero naging faithful siya sa Diyos. Pinapakita nito na hindi kailangan ng spotlight para maging valuable ang pagsunod natin sa Panginoon. Minsan, ang pinaka pleasing sa Diyos ay yung tahimik pero consistent na obedience araw-araw. Yung patuloy kang gumagawa ng tama kahit walang nakakita o mapalakpak. Second, a nation suffers when its people are corrupt. Kung maayos si Jotam bilang leader, sinasabi rin si Bible na corrupt pa rin ang mga maraming tao sa bansa. At dahil dito, patuloy pa rin ang problema sa nation. Ito ay paalala na ang corruption ay hindi lang issue ng leaders. Responsibility ito ng mga tao. Ganito rin sa buhay natin. Kapag hinahayaan nating manatili ang dishonesty, pride, greed o sin sa puso natin, naapektuhan hindi lang tayo kundi pati ang paligid natin. Ang karakter ng bawat tao ay may epekto sa buong community. At ang last teaching, an unshakable person is established in the ways of God. Sinasabi sa Bible na naging powerful si Jotam dahil walk steadfastly before the Lord. Ang taong nakaestablish sa ways ng Lord ay hindi madaling matinag. Hindi ibig sabihin wala ng problema, pero may stability siya dahil naka-anchor ang buhay niya sa Diyos. Yun lamang po.